So noong 2021-2022 NBA season, nakita natin ang napaka-impresibong performance ni Steph at Draymond Green. Dahil sa pamamagitan nilang dalawa ay nagawa noon ng Warriors na pangunahan ang buong Western Conference pagdating sa standing kahit wala si Klay Thompson dahil sa injury. At kahit nananatili ang small ball lineup ng Warriors noon, wala nga noong pinoproblema si Steve Kerr dahil napaka-consistent ng performance ng kanyang mga players. Ngunit sa mid-season ng 2021-2022 NBA season, nakita nga nating opisyal na noong nagbalik si Klay Thompson sa lineup ng Golden State Warriors laban sa Cleveland Cavaliers. At sa puntong ito, bago pa man bumalik si Klay sa lineup ng Warriors ay namamayagpag na talaga ang Dub Nation sa kanilang standings. At sa hindi nga nakakala may merong 33-8 record noon ng Warriors nang wala pa si Klay Thompson. Subalit kabaliktaran ngayong kasalukuyan, dahil nitong nakompleto na sila at sama-sama na silang naglalaro, ay meron na silang record ngayon na 36 wins at 34 losses. So kung ikukumpara natin ang record noon ng Warriors nang wala pa si Klay Thompson at ngayong kasalukuyan, sobrang laki na ng pinagbago ng kanilang performance. Dahil ang totoo nga dito ay kay Klay Thompson talagang nakasentro kung ano ang kalalabasan nila sa seasong ito. Dahil may napatunayan na nga si Steph at Draymond Green noong may injury si Klay Thompson. At ngayong nakikita na natin ang katotohanang medyo palyado na si Klay sa bawat game. Ito na siguro ang tamang panahon para i-trade na ang 4-time NBA champion. Dahil wala nang ang papatunayan pa si Klay sa kanyang karir dahil may 4 na nga itong kampyonato. At naging bahagi pa ito sa dynasty ng Warriors kung bakit sila nagkampiyon ang 4 na beses. Samantala ayon na naman sa latest report na pagpaplano ng Golden State Warriors sa nalalapit na trade deadline, muling susubukan na naman ng Warriors front office na makipagtransaksyon sa team ng Chicago Bulls para kay Alex Caruso. So ang player na ito ay matagal-tagal nang nauugnay sa team ng Golden State Warriors. At kahit nga mismo si Steve Kerr ay interesado sa player na ito dahil sa pambihirang hustle, shooting at defense nito sa bawat game. Ngunit para sa akin mga idol ay malabo itong bitawan ng Chicago Bulls dahil kahit mismo ang Los Angeles Lakers noon na may trade asset ay hindi pinayagan ng team na ito dahil alam nga nila na napakataas ng value nito dahil sa kanyang performance. At isa pang dahilan ay napakabata pa ni Alex Caruso at siguradong kung makukuha man ito ng kahit sino mang team, sasabi nating napakaswerte na ng team na ito dahil sa mga bagay na nagagawa nito sa bawat game. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.